Actually po dito Ano yan? Ilan ang pagitan? 12 years. Professional na pala. Registered medical technology sir. Maraming salamat po, Mrs. Florentino. Business yun. Oo nga. Pero kumawa po. Ginang Remedios D. Tupagahon, ating punong guro. Ginang Rosario Mendoza, Pangulo ng Samahan ng mga Guro. Ginoong Marcelo Goloya, Pangalawang Pangulo ng Faculty Club. Ginoong Joma Rivera, Pangulo ng GBTA. Mga minamahal po namin mga guro, mga magulang, at sa lahat ng mga mag-aaral, magandang hapon po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako na inibitahan po akong muli ng Santa Ana Elementary School para makisa po sa inyo sa pagdiriwang sa pagtatanghal po ng mga natatanging mag-aaral sa taong ito. Dati po ako inibitahan naman ng kindergarten class sa kanilang recognition day. At napakasarap pong bumalik sa aking unang paaralan. Very proud po ako to be a graduate of the Santa Ana Elementary School. At napakasarap po na makita po ulit yung mga guru ko po noon. So, actually, nakikilala ko na lang po dito na naging teacher ko si Mrs. Florentino. At nakita ko po kanya si Miss Luna. Nasa likod, ma'am, saan po kayo? Ayun, si ma'am. Hello po. Teacher ko po si Miss Luna, kinder pa ako. Kaya ma'am, hello po. Opo. Napakaganda po ng tema na binigay sa atin ng Department of Education. Hindi natitinag ang pusong Pilipino. Sabay-sabay namin natin, hindi natitinag ang pusong Pilipino. Okay? Pag sinabi hindi natitinag, ibig sabihin, ano ba yun? Hindi natitinag, ibig sabihin hindi nayayanig. Pusong ba to? Hindi naaalis sa pwesto. No? Kahit inaalok, hindi nawawala sa inututumba. No? Ganun nga ba ang Pilipino? Tama ba yun? Ano ba yung pusong Pilipino? Tinanong ko yung mga kaibigan ko at nagtanong po ako sa mga eksperto. Meron akong tatlong eksperto tinanong tungkol sa pagkakaalam nila sa pusong Pilipino. Yung isa po, 14 years old. At yung dalawa, 10 years old, mga pamangkin ko. Kaya ako sinabing expert kasi alam ko mga ganitong edad, nag-aaral tayo mabuti tungkol sa ating bayan. At sigurado ako, alam na alam ninyo kung ano ang pusong Pilipino. Ang sabi ng pamangkin ko, 14 years old, ang pusong Pilipino daw po ay masikap, hardworking. Tama ba yun? Masikap ba ang Pilipino? Very good. Totoo po yun. Sabi naman ng isa, 10 years old, ang pusong Pilipino daw po, masipag. Totoo naman. Tama ba yun? Tama rin. At sabi naman ng isa, makabayan. Sino sa kanilang tatlong tama? Lahat sila tama. Okay? Hinagnan yun sa mga katangian ng isang Pilipino na pwede natin ipagmalaki kahit nasaan tayo. Pwede natin ipagmalaki sa ibang bansa. Pero sa akin po ito, gusto ko pong pag-usapan natin ang politiko po, isa sa pinakamahalagang katangian ng Pilipino, yung pong pagiging matatag. Okay? Hindi natitinag ang pusong Pilipino. Sabihin natin natin, ang pusong Pilipino ay matatag. Ang pusong Pilipino ay matatag. Very good. Napaka-active. Nakikita ang lahat, di ba? Tama. O bago tayo nagpagmamo, tuloy niyo nga yung katabi nyo. Katabi, yan. Tapos sabihin niyo sa katabi nyo, kaibigan, makikinig ako, huwag kang magulo. Very good. O yung katabi naman, yung kinalabi, ikaw naman, kalibitin mo din siya. Sabihin mo, friend, huwag kang makulit, huwag kang mangalabit. Okay, sinalabit kasi kayo eh, no? Dapat daw makikinig. Okay ba yun? Okay, very good. So, likas po sa ating lahat, lahat ng mga Pilipino, talaga pong matatag. Di po ba? Sino po ba sa atin yung binahaang bahay? Baka ang bahay wala po? Ayun. Sino po sa atin na meron po ba yung taga-Tacloban? Puro po? Meron. Ano na po ba yung naapekto po ng tsunami?
Pero po, wala. Lindol. Wala. Pero kadalasan po yung wilayah na po, no, marami pong nagagawin sa atin yan. Pero ang isang karakteristik po, isang katangian ng Pilipino, hindi po nawawalan ng tibay ng loob at pag-asa kahit anong problema dumating sa kanya. At laging nakangiti. Kanina nakita ko po mga teachers po namin dito, kahit ilan na hirap, nakangiti po sila. Ano po? Kahit po, minsan nawawala po yung tinatawag. Pero nakasmile po sila. Pero po ang Pilipino, matatag po, di po ba? Okay. Ang matatag na Pilipino, alam niyo ba, ay nagtatagumpay. Naniniwala kayo yun? Ang matatag na Pilipino ay nagtatagumpay. Gusto niyo bang magtagumpay sa buhay? Taas na ang kamay na gustong magtagumpay sa buhay? Very good. Yan. Marami po sa atin dito, graduate na po tayo ng elementarya, papunta na tayo ng high school. At yung iba naman, akit na tayo ng isang antas, diba? Ang dami-dami yung award. Nakita ko kanina, sinasabitan tayo ng mga medalya, ng mga certificates. Pero marami pa kayo, susunod pa ng mga dadaan ng pag-aaral. Mga parents, ano po, medyo mahaba-haba pa ang ating lalakayin. Pero dapat po, minsan na, iisip natin kung paano tayo magtatagumpay. At ang matatag na Pilipino, sigurado kong magtatagumpay. Meron akong sasabihin sa inyong tatlong sikreto. Pwede ba akong magsabi ng sikreto? Okay. Tatlo. Sikreto yun kung paano tayo magtatagumpay. Gusto nyo malaman? Okay. Unang sikreto, paano magtagumpay? Ito sabi ko mga kaibigan ko sa Channel 7. Sabi niya, gano'n. Ano yun? Ha? Sino yun? Sino yun? Ang sabi nila isa? Look up? Tama? Sino yun sila isabi? Okay, sabi nila look up? Look up? So, unang sikreto, look up? Bakit titingin sa taas? Ano ba nasa taas? Ha? Kung nasa labas tayo, langit, ay naman mo. Isa mo. Pero kung nasa labas tayo, makikita natin, langit. At ang langit, nagpapaalala sa atin sa ating Diyos. So, sino titignan natin sa taas? Siyempre, ang ating Panginoon. Unang susi sa tagumpay, look up to God. Yan, ang pinakamagandang sasabi ko sa inyong sikreto ngayon. Ang matatag na batang Pilipino ay marunong tumawag at sumunod sa Diyos. Tama ba yun? Alam niyo ba, na pinagpapala ng Diyos ang mga taong sumusunod sa Kanya. At lalo na ang mga bata katulad ninyo na marunong manalangin. Ay, marunong kayo manalangin? Sino kaya kayo nanalangin? Ako, kumain, ano pa? Pagkaisip, pagkakatulog, kaya pa? Pagkakain, kaya pa? Ulog ka, tuloy na kain ka? Pagkakain? Baka maluwag yung anak ko sa mixer. At ano naman ang dapat natin Tumatalangin. Oo, yan. Ano ang dapat natin? pinapanalangin? Ha? Una-una, bago kami hindi sa Panginoon. Dapat kami masaya magpanalangin. At ano ang pinagpapasalamat natin sa Diyos? Salamat po, meron akong kinain kanina. Panginoon, salamat po, meron akong bahay, meron akong natutulugan. Salamat po, meron akong damit na suot, meron akong uniform. Salamat po, meron akong mga magulang. Salamat po, meron akong mga teachers. Salamat po, nakakapag-aral ako. Sana gano'n, ano? At pagkatapos nun, pwede na tayo humingi sa Panginoon. Ano ang hihingi natin sa Diyos? Ha? Pagkain? Ano pa? Gutom na kayo, no? Puro pagkain eh. Ano pa? Ano pa hihingi? Siyempre, unang hihingi tayo ng katawinahan. Yung wisdom na gagaling sa Panginoon.
Pinapanalangin din natin dapat ang ating pamilya, si nanay, si tatay, si lolo, si lola, yung mga kapatid natin. Pinapanalangin din natin dapat ang mga teachers natin. Pinapag-pray nyo ba yung mga teacher nyo? Okay. Alam nyo, nung nag-aaral ako, lalo na nung nag-aaral ako maging doktor, ang dami-dami kong libro ang pinabasa. Ang kakapal. Bago ko buksan nyo, nilalagay ko sila sa mesa ko, pagpatong-patong sila. Pero bago ko sila aralin, kinukuha ko muna yung Bible ko. Nagbabasa kayo ng Biblia. Nagbabasa muna ako ng Biblia, tapos nagpipray ako bago ako mag-aral. Kasi hinihingi ko sa Diyos yung katalinuhan para maintindihan ko yung babasahin ko. Kahit po ngayon, ako po ay part-time na natuturo po ako sa pamantasan ng Luzon ng Maynila sa College of Medicine po. Ang mga estudyante ko po yung mga first year na nagdo-doktor. Mga 20 years old pataas, minsan po mas maganda sa akin. Pero kahit po matatanda na po sila, tumatawag po ako ng estudyante para manalangin sa harap ng klase bago po kami magsimula ng lecture. Kasi gusto ko pong ipaalala sa kanila na ang katalinuhan ko ay nagmumula sa Panginoon. Para wala kung sino man sa kanila ang magmayabang, magmalaki na magaling ako. Kayo, ang dami ng medal, ang daming awards. Dapat ba sasabihin natin, mamaya maglabas, ay tingnan mo yung medal ko, gold. Ganun ba dapat? Dapat, magpapasalamat tayo sa Panginoon kasi binigyan tayo kanino para makuha natin yung ating award. Okay, so first secret natin para magtagumpay is look up. Sige na, sabi sa tayo, look up. Ayun. Pangalawang secret. Look down. Biyada. So after ng look up, look ahead. Sa harap. Tingin sa harap. Tingin na kayo sa harap. Sino nakita mo sa harap? Ako. Ako? Ayan. So look ahead. Tingin sa harap. Ang matatag na batang Pilipino, ano kaya yung nasa harap? No? Siyempre, yung ating mga pangarap. Yung ating kinabukasan. Ayan. Sino sa inyo may pangarap? Anong pangarap nyo? Ha? Sino gusto maging abogado? Meron? Sino gusto maging teacher? Meron ba? Meron. Sino gusto maging singer? Naku, dami. Sino gusto maging athlete? Basketball player? Marami tayong basketball players. Champion. Sino gusto maging artista? Naku, pinakamarami. Artista pala po. Gusto ng mga batang ito. Ernesto, gusto nyo? Ayan. Lahat tayo may pangarap. Alam nyo ba, nung bata pa ako, tatlo ang pangarap ko sa buhay. Yung isa na napakataas ng pangarap ko kasi gusto ko maging astronaut. Alam niya ng tatay ko, dapat bumibili siya ng mga libro kasi mahilig ako sa mga stars, mga constellation. Gusto ko yung astronaut. Pangalawang pangarap ko, gusto ko maging rockstar. Gusto ko talaga yung nagka-concert, parang Taylor Swift. Diba? May gitara, kumakanta, may audience, pinapalampakan ng tao. At yung pangatlong pangarap ko, gusto ko maging doktor. Natupad yung isa, yung pagiging doktor. Paano na-abot ni Ate Doc yung pangarap niya maging doktor? Tulungan niyo ako mag-art. Marunong kayong mag-art, diba? Bilangin natin, ilang taon nag-aral si Ate Doc? Ibilangin natin. Elementary, 6 years. 6. Tapos pag-graduate ko, high school, 4. 10. College, 4 years. Medicine, 5 years. Tapos pagdadalubhasa ko, 3 years. 22. 22 pala? Pagod na ba kayo mag-aral? Iba-iba ng sagot, di ba? Pagod na. Napagod agad. Ano kaya grade 9 na pagod? Grade 2? 22, mas maganda pa sa ipilan ng edad nyo. 22 years pa lang nag-aaral si Ate Doc. Kaya nyo yun, 22 years. Kaya nyo yun? Kaya ninyo. Kaya ang pinabilang sa inyo, kasi yung secret natin, yung looking ahead, yung pagtingin sa pangarap,
Meron din ano yun, meron din, may steps yun, no? Siyempre, pag nakatingin ka sa pangarap mo, kailangan meron ka disiplina. Pag uwi natin ng bahay, ano una natin ginagawa? Ha? Alam ko ginagawa ano? Yung iba sa inyo, kukuha ka, remote control, ubusan ng TV, manonood tayo ng Cartoon Network. Computer, magkakaroon ko kami ng quota. Ano ba yun? Facebook. Ha? Ilalike ko muna yung mga ano ba yun? Dahil kaya ang ginawa ng kaklase ko, kasama mo naman kanina sa school, inikagay mo ba sa Facebook? Ano ba? Kung kunin ang tablet, maglalaro ng Candy Crush, Flappy Bird. Ha? Ano ba? Tetris. O, kita nyo? O, ang dami yung idea kasi yun ang ginagawa natin. Alam mo, nung nag-aaral ako dito, pag sabi sa akin ng lola ko, o kaya ng tatay ko, pag tatay ko na kami, kasi di ba maraming tindahan sa tapat, magtutulong muna ko ako ng mga merienda. Ganyan. Pagkatapos, sumunod na namin sa bahay, makakainin na ako, tanghalian, o merienda. Tapos pag may inutos, siyempre, susundin mo muna kung meron kong inutos ang magulang. Tapos matutulong din ako ng lola ko. Pag matutulong na kami, sasabihin sa akin ng lola ko, o anak, habang nagpapaat ko, 2 times 1, 2. 2 times 2. 4. 2 times 3. Pagkatapos po namin ang multiplication table. Ano pa, nakikala po kami po kami ng lola ko, dahil ang patuloy po niya sa akin, multiplication table. Nung grade 2 po ako dito, habang nagbubulan po kami ng sarili, nag-recite po kami ng multiplication table. Ginagawa po ba natin yun? Pero alam ko, dapat gawin yun. Kasi effective. Hanggang ngayon, marunong pa ako mag-multiply. Ha? Hindi ko din yung ganyan sa math. Diba? Pero kung gagawin yun, lalo na may disiplina sa pag-aaral. Diba? At saka minsan kahit mahirap ang buhay, minsan wala tayong taon. May mga bata na papanood ko sa TV, minsan pumapasok sila, wala silang sapatos. Minsan yung iba naghihirawan ng sapatos, magkapatid, susuot mo na ng kuya. Pag uwi ng kuya, umubalin niya, syempre kasama ko yung medyas. Umubalin niya, papasok ko sa kapatid. Tapos hindi pa naman po, tatawid pa ng ilog. O, kayo magtakawid ng ilog, mayroong training, may bangka. Sila maglalakad. Pupunta sa kapilang ng school nila, dadaan ng bundok. Kayo magta-tricycle. O lalakad, wala kayong kahirap-hirap. Pero dapat, kahit mahirap ang buhay, a-absent ka lang ba sa school? Titigil na tayo sa pag-aaral? Hindi. Dapat magpatuloy sa pag-aaral kahit ano ang sitwasyon natin sa buhay. At kung mahirap ang lesson, hindi mo maintindihan ang lesson, ang hirap ng science at saka yung math lesson natin ngayon eh. Makakaupo tayo. Makakaupo na lang tayo kasi alam nung katabi natin yung sagot. Ganun ba yun? Hindi. Okay? So dapat meron tayong disiplina sa pag-aaral. Always strive tayo for excellence. Kayo na, dami natin mga awards. Nagpapasa pa kayo ng libro? O nag-i-internet naman kayo pag may assignment? Mga mami, mga daddy, nagpapasa pa po ng libro ang mga anak ninyo. Alam niyo po, nagdaan po ako sa library natin. Yung library po natin ang ganda-ganda. Totoo po yun na, ano po. Sana mga bata, pagka meron kayong libre oras, dumaan kayo ng library, buksan mo yung mga libro, basta kayo. Alam niyo po sila po yung mga e-books. Di po ba? Mga electronic na books. Kahit po sa medicine, yan po, kasi mas medyo matipid po eh, bibili ng mga makakapal na libro. Kaya lang po yung mga estudyante ko, sinasabihan ko sila, magbasa kayo ng libro. Iba ang makukuha ng information pag nagbabasa ka. So sana mga bata, masipag tayo magbasa. Hindi tayo first study with, maaaring paro Google. No? Google lang ng Google. Nasagot mo na yung assignment. Dapat nagbabasa tayo ng libro. Okay? Ano yung first secret? Look. Second? Look ahead. And yung third secret natin, look back. Tingin nga kayo sa likod. Yan. Ano nakita niyo sa likod? Sino nakita niyo?
makakagula. Nakita yung crush mo? Cellphone? Ay, hindi. Bawal ka mag-crush? Bata pa? No? Nasa harap pala ang crush, wala sa likod. Nako, nasa harap pala. Yung pa? Ano naman ang titigan natin sa likod? Ha? Yung pa? Yung dati? Ano titigan sa dati? Okay, very good. Very good siya. Ang matatag na batang Pilipino ay hindi nakakalimot sa mga matatang aral na kanyang natutunan. Yan. Yung mga binili sa inyo ng teachers natin, dapat din yan hanggang paglaki ninyo. Tandaan ninyo, hindi paglabas ng klase, maalimutan mo na kung sinabing teacher. Kung halimbawa pinasabihan kayo ni nanay, ni tatay, ni lolo, ni lola, huwag kayong magagalit kung kasamabot nyo. Pag kayo may sermon, okay lang kayo may sermon? Hindi. Pero, kailangan yun, kasi kaya nila tayo pinapagalitan para tayo ay matuto. Huwag natin kalilimutan. Kung ano yung mali natin, huwag natin ulitin. Yun ang ibig sabihin ng logika. At tungkol sa pagtingin sa mga aral na nakaraan, dapat huwag natin kalilimutan dito sa lahat, syempre, yung mga tao nagbigay ng aral. Sino ba yung mga tao nagbigay ng aral? Mga magulang, mga pamilya natin, di ba? Pamilya natin, sila yung mga tao natin na sa likod natin. Alam nyo, pagpamilya ko sa inyo, sa mga kinder ako na recognition day, ang tatay ko, hanggang ngayon nandito po kasama ko, sister na ako. Ang tatay ko nakaumakal na. Ha? Bata pa rin po. Ano? Ang mga magulang, sana po, tuwing lang po makapagsanagay mga anak, kung po kayong a-accept. At sana po, kanina po, pagkakataon na po eh. Pag-accept sa stage, kayo po ang magsasabi sa inyong mga anak. Kaya kung kasama po kayo, kasi iaabot na po sa inyo ng ating mga guro, na ating pong principal, yung certificate or medal, kayo po ang magsasabi sa inyong mga anak. Po, kasi parte po kayo ng kanilang tagumpay. Ang araw po ito hindi lang po para sa kanila, para rin po sa inyo. Kaya sumama po kayo. Ano po? Eh, hindi na po mag-picture ng iba. Pinipera po tayo mag-picture. Dahil niyo po ang moment, pagkakataon, na ang anak ko ay maakyat sa stage. No? Kasama po kayo. Kasi kasama po kayo sa kanilang tagumpay. Sabi po sa kawikaan, 22, ituloy sa bata ang dapat niyang nakaral at hanggang sa paglaki niya, di na ito malilimutan. Napakalaki po ng ating papel sa buhay po ng ating mga anak. Kung pagtuturo ninyo ngayon, kahit po yung mga salita na binibitawan po natin, maaalala po ng mga anak natin yan. Kaya kahit po isang bakulit, parang hindi naman nakikinig, parang hindi naman natututo, o ulit lang ako, sermon ako ng sermon, okay lang po. Huwag po kayo mapagod. Kasi natutuloy po ang mga anak ninyo. Akala nila po hindi nakikiligan. Pero tumapasok po yan. Maalala po nila ating mga aral. At para naman po sa ating mga mahal na guro, sabi po niya sa American writer, si Henry Woods Adams, sabi po niya, a teacher affects eternity. He can never tell where his influence stops. Ready ko po. A teacher affects eternity. He can never tell where his influence stops. Kaya po ngayon, kaya po ako nagpapasalamat. Alam niyo po na nangyayang po ako kasi pinakilala po akong teacher ko, si Mrs. Florentino. Nalala ko po may contest kami dati, history. Hindi kami nanalo, mga sorry. Hindi kami nanalo. Ako ang contestant. Diba? Pero marami kami ginawa ni Miss Melina. Meron din ako mga contest na ginawa namin ni Ma'am. Kaya hindi ko po alam kung gusto po namin nalit lang nila kami kung ano po ang nangyari sa amin. Kasi alam ko po encouragement po sa inyo mga teachers na bakit hindi po ito po ating asawa ito eh. Tapos bakit hindi po, ay na naman po ang magandang nangyari sa kanyang buhay. Ngayon, tingnan mo, meron na siyang hanap buwan, meron siyang pamilya, o maayos ang kanyang kinalabasan. Kasama po kayo doon. Kayo po, sa inyo po nag-umpisa ang lahat ng klaseng profesyon. Pwede ba malakpakan natin ang mga teachers natin? At pwede ba malakpakan nyo ang inyong mga magulang? At pinakamaganda
aming lahat, sana po, we should always pray with and pray for our students. Importante po yun. Sana po nalamin po natin sila. Kasi po kahit po anong turo natin, kung wala pong biyaya mula sa ating Panginoon, wala pong saysayang ating paghihirap. Iniwanan ko po kayo ng isang talata sa Biblia, sa Proverbs, Kalulaan 16:3. Sabi po, ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat ng iyong gagawin at magpatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Commit whatever you do. Commit your plans to the Lord. Commit whatever you do, your plans will succeed. Lahat po ng bagay na gagawin po natin, mga bata, pati kayo, lahat ng gagawin nyo, ipagkatiwala mo sa Panginoon at sigurado kayo magtatagumpay. So look up, look ahead, and look back. Maraming po salamat and congratulations.